Magandang araw sa ating lahat. Ang tatalakayin natin ngayong araw na ito ay patungkol sa ang panulaan sa panahon ng Malayang Republika. Tatalakayin natin ngayong araw na ito ang papel ng panitikan at tula sa panahon ng Malayang Republika. Ang panahong ito ay masasabing paghihimagsik ng kabataan na pinangungunahan ng mga estudyante na naging mapusok ang panitik na samutsari ang pinapaksa, ngunit pawang humihingi ng radikal na pagbabago sa pamahalaan at mga pinuno sa iba't ibang sangay ng ahensya at publiko o pribado man. Sa panahong ito ay dumalagsa ang mga kabataan, mga estudyante at mga mamamayang Pilipino na naghahangad ng pagbabago at sila ay nag-asa sa pamamagitan ng iba't ibang mga akda at mga panitika na nailimbag sa iba't ibang pahayagan upang makamit ang hinahangad na pagbabago. At dito rin ay dumadagsa ang rally. Mindiola ang palaging tagpuan ng rally at dahil dito ay idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar noong Setyembre 21, 1972. Sa panahong ito ay nauso ang panitikang reformista o revolusyonaryo ni Efren R. Abueg, Rogelio G. Mangahas, Virgilio R. Mario at si Rolando S. Tinio. Sa pangungusap ni Efren R. Abueg, anyay humihingi rin ang panitikan ng progresibong manulat tungo sa pakikipag-ugnayan nito sa mambabasang masa. Dahil sa panahon ng batas militar ay nagkakaroon ng censorship sa mga manunulat. Ang Estremilinggoles na isunulat ni Virgilio S. Almario ay tula na sumasalamin sa mga tema ng pang-aapi, kawalan ng katarungan at pagkasira ng pambansang identidad sa mga isyung naging sentral na karanasan ng bansa sa ilalim ng batas militar at diktatorya. Sa panahon ng People Power, pagkatapos barilin at mamatay ni Senador Benigno Aquino Jr. noong Agosto 21, 1983, umabot sa kasukdulan ang malao na napupuyos na galit ng masang Pilipino sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa panahon ng People Power ay nagsimulang magkaisa at magprotesta na mapayapa upang maipahayag ang kanilang pagtutol sa diktadorya ni Ferdinand Marcos na nagresulta sa pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa. Sa utos ni Cardinal Jaime C. ng Maynila, lumabas sa kahabaan ng daan ng EDSA ang milyong-milyong Pilipino, bata, matanda, edukado man o laborer, upang makiisa at pigilan ang napipintong paglusob ng mga sundalo sa dalawang malalaking Campo Crame at Aguinaldo para dakpin ang mga nagkuditang si General Juan Ponce Enrile at si Fidel Ramos. Sumilang ang mga bagong himig ng ligaya sa tula, awit, telenovela, pelikula at lahat ng larangan ng sining at panitikan. Mga bagong salita ang natutunan ng dilang Pinoy tulad ng Chorus Magic at People Power na kinilalang mapayapang digmaan sa buong mundo, sapagkat walang dumalak na dugo sa anumang panig ng lipunan. Ang handog ng Pilipino sa mundo ay isang tulang awit na isinulat ng Apo Hiking Society pagkatapos ng EDSA o People Power Revolution. Ang handog ng Pilipino sa mundo ay isang makabayang awit na isinulat pagkatapos ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Ipinapahayag nito ang pagkakaisa at kapayapaan ng mga Pilipino sa kanilang laban para sa kalayaan mula sa diktadorya ni Ferdinand Marcos, at nagsisilbing inspirasyon sa mundo tungkol sa tagumpay ng mapayapang revolusyon. Sa pangkalahatan, ang panulaan noong panahon ng batas militar at people power ay naging makapangyarihang kasangkapan para ipahayag ang hinaing, galit at pag-asa ng sambayan ng Pilipino. Sa ilalim ng batas militar, maraming makata ang gumamit ng talinghaga at simbolismo upang makalusot sa sensura, habang sinasalamin ang mga suliranin ng diktatorya, karahasan at kawalan ng kalayaan. Sa kabilang banda, sa panahon ng people power, ang panulaan ay naging mas matapang at direkta, tumutugon sa panawagan para sa pagbabago at pagbawi ng demokrasya. Ang mga tula mula sa dalawang panahong ito ay sumasalamin sa laban ng tao para sa karapatan, hustisya at kalayaan, at nagbibigay ng inspirasyon sa patuloy na pagkilos ng mamamayan para sa isang mas makatarungang lipunan. At doon lamang po nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Maraming salamat.